In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today, let us reflect on the theme of the Jubilee year 2025, which is hope, pag-asa. Simulan po natin sa pamamagitan ng isang pagbasa mula sa sulat sa mga Ebreyo. For when God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself, saying, Surely I will bless you and multiply you. And thus Abraham, having patiently endured, obtained the promise. Men indeed swear by a greater than themselves, and in all their disputes an oath is final for confirmation. So when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of his purpose, he interposed it with an oath, so that through two unchangeable things, in which it is impossible that God should prove false, we who have fled for refuge might have strong encouragement to seize the hope set before us. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner shrine behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. The Word of the Lord. Dito sa maikling pagbasang ito, makikita natin ang kahalagahan ng hope o pag-asa. Ang hope o pag-asa ay bigay ng Diyos sa mga tagapagmana ng kanyang pangako. Ang pag-asa ay sure and steadfast anchor of the soul, natitiyak na angkla na batayan ng ating kaluluwa. Ang pag-asa ang magpapatuloy sa atin sa kaloob-looban ng kurtina kung saan nandoon ang Panginoong Hesukristo at naghihintay sa atin. Nais kong ikwento ang isang tunay na pangyayari na nabatid ko nitong mga nakaraang linggo. Meron pong isang lalaki, ang pangalan niya ay JC. At si JC ay nagja-jogging isang umaga sa isang malaking lugar, malawak na lugar na kanyang paborito na exercise place. Akalain niyo habang siya ay nagja-jogging, siya po ay nabundol ng isang e-bike. Of all things, e-bike. At siguro sasabihin natin e-bike lang, mas malaki ng konti sa bisikleta at mas maliit naman sa tricycle. Ano bang injury ang makukuha niya dyan? Siguro minor injuries lang, galos lang. Pero hindi po. Nang bumagsak ang katawan ni JC sa lupa, his fall was fatal. Nang dalhin siya sa ospital, siya po ay unconscious na, walang malay. Sa ospital, sinabi ng doktor na ang kanyang utak ay nayugyog at na-dislocate sa lugar nito. Kaya namamaga ang kanyang brain at natakot sila na baka magkaroon ng brain damage. Nang siya ay magkaroon naman ng consciousness, magkamalay, hindi naman siya makapagsalita. Pagkatapos nito, siya ay nagkaroon pa ng pneumonia at ng napakataas na lagnat kaya hindi siya agad-agad magamot. Naging reliant si JC sa isang respirator para lamang makahinga. Bukod dito, bugbog pa ang kanyang binti kaya kailangan siyang operahan. Pero hindi nga siya maoperahan dahil may problema pa siya sa baga at sa iba pang organ ng kanyang katawan. Nangyari po ito noong isang buwan at hanggang ngayon, hindi pa po ligtas ang kalagayan ni JC. Sino ba si JC? Si JC po ay isang batang-batang doktor, 34 years old lamang.
Hindi pa siya nag-aasawa at siya ay nagtatrabaho sa isang government health center. Nag-aaral pa nga siya ng kanyang master's degree sa medicine at dapat ngayong buwang ito ng Abril, siya ay kukuha ng final exam. Pero hanggang ngayon, ang kanyang buhay at kinabukasan ay nakasalalay pa sa kalooban ng Diyos. Nabatid ko ang kasaysayan ni JC dahil kinontak agad ako ng kanyang nanay nang mangyari ito. Ang nanay ni JC ay isang butihing babae, napaka-maka-Diyos, napaka-aktibo sa kanyang parokya, laging naglilingkod. Nag-organize agad siya ng isang prayer group, isang online prayer group ng mga kaibigan at kamag-anak na magdadasal para sa kanyang anak. Nananalig at umaasa ang nanay ni JC na makakatulong ang mga doktor. But she is also hoping against hope that God will intervene and give JC and her family a miracle. Sinasabi ko po sa inyo ito sapagkat dito makikita natin napakahalaga pala ng pag-asa. Bihira nating isipin ng pag-asa, bihira din nating pag-usapan ng pag-asa, pero pag kailangan natin ng pag-asa, siniseryoso natin ang pag-asa. Kapag tila lahat ng bagay ay wala na, kapag nasa dulo na tayo ng ating mga pinanghahawakan, doon tayo kumakapit sa pag-asa. Si JC, hindi na niya ngayon maaasahan ang kanyang pinag-aralan, ang kanyang kabataan o ang kanyang lakas. Pero doon siya kumakapit sa pangako ng Diyos. Ang nanay ni JC, bagamat napakabuting babae pero hindi na niya kayang panghawakan yung kanilang mga resources, yung kanilang mga contacts, yung kanilang mga lakas bilang pamilya. Ang tanging kinakapitan na lamang niya ngayon ay ang pag-asa sa Panginoon. Ano ba talaga ang pag-asa? Doon sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga Corinto, 1 Corinthians 13, sumulat si San Pablo ng isang tribute sa pagmamahal, sa pag-ibig. At sa verse 13 sa dulo sinabi niya, "So faith, hope, love abide. These three, but the greatest of these is love." Dito sinasabi niya na mayroong tatlong theological virtues, mga kabutihang taglay ang bawat Kristiyano, mga marka, mga katangian ng isang Kristiyano na nagpapatunay na siya ay nakikipaglakbay sa Diyos. Ang markang ito ay pananampalataya, faith, pag-asa, hope, and love, pag-ibig o kawanggawa. Madalas tayong mag-usap o tumalakay tungkol sa pananampalataya. At sa tingin natin, ang dami na rin nating alam tungkol sa pagmamahal o kawanggawa. Pero paano yung pag-asa? Ano ba talaga ang alam natin sa pag-asa? Minsan sinasabi lang natin yung salitang pag-asa pero hindi tayo seryoso. Umasa ka pa. Wala ka ng pag-asa. Hindi ka na maaasahan. Diyan lumalabas yung mga salitang pag-asa. Pero talaga bang pinag-iisipan natin ang pag-asa? Bahagi ba ito ng ating buhay? Sabi ng mga spiritual writers, tatlo itong magkakapatid na virtues, faith, hope, and love. At ang nakakalimutan at napapabayaan nating virtue ay walang iba kundi ang hope. The neglected and forgotten virtue is hope. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang nanay ni JC ay napaka-reliyoso, maka-Diyos. Matatag ang kanyang pananampalataya. Pero alam ba ninyo na ang pananampalataya kapag walang pag-asa ay nanghihina? Kaya nga may mga tao na dati nananampalataya, nananalig na matibay sa Diyos, pero dahil hindi umasa sa kanilang sinasampalatayanan, pinananaligan, yung pananampalataya na yun pagdating ng pagsubok, nagdulot ng pagdududa at ng kawalang kahulugan. Kaya minsan ng mga tao na dating may pananampalataya, bumibitaw pa sa pananampalataya.
Yung nanay ni JC ay isang babaeng punong-puno ng pagmamahal at kawang-gawa, paglilingkod sa kapwa, sa Diyos, sa parokya. Pero alam ba natin, kapag ang pag-ibig ay walang pag-asa, ang pag-ibig po napapagod, nanghihinawa at humihinto. Kaya kung tayo ay nagmamahal lamang pero hindi tayo umaasa na yung pagmamahal natin ay ibabalik sa atin o kaya epektibo at merong saysay doon sa ating minamahal, hindi ba minsan ang puso natin natututong maging malamig na lang at walang pakialam? Napakahalaga pala ng pag-asa. Ang pag-asa ay katulong ng pananampalataya at ng pag-ibig. At siya rin ay kumukuha ng lakas sa dalawa niyang mga kapatid na ito. Kung titingnan natin, ano ba talaga ang pag-asa? Ang pag-asa ay pagtitiwala. Ito po yung pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Ang taong umaasa, ang taong may pag-asa sa kanyang puso at kaluluwa ay nagpapahayag na ang Diyos natin ay mapagkakatiwalaan, na ang Diyos natin ay matapat at tutuparin niya ang kanyang mga pangako sa atin at sa daigdig. Alam niyo po, may dalawang uri ng pag-asa sa mundo at sa ating buhay. Una, yung tinatawag na lesser hopes of everyday. Yung mga maliliit na pag-asang inaasahan natin sa araw-araw. Inaasahan ko na sana hindi ako malate sa trabaho ngayon. Inaasahan ko na sana ma-promote ako sa trabaho. Inaasahan ko na maging maganda ang kalalabasan ng aking examination. Inaasahan ko na ngayong taong ito matatagpuan ko na si Mr. Right, si Miss Right, at ako ay makapag-aasawa na. Inaasahan ko na sa darating na bulahan ng loto, ako na yung susunod na milyonaryo. Ito yung mga lesser hopes, maliliit na pag-asa na mahalaga naman kasi dahil dito nagiging positive ang pananaw natin sa buhay. Nagkakaroon tayo ng dahilan para dumilat at bumangon. Nagkakaroon tayo ng dahilan para masurvive natin ang bawat pagsubok sa araw-araw. Nilalabanan natin ang mga alalahanin, ang mga takot, yung mga negativities dahil meron tayong pag-asa. Pero yan ay mga maliliit na pag-asa lang. Meron pang tinatawag na greater hopes. Yung mga maseryosong pag-asa na alam natin kahit anong gawin natin, lampas sa atin, hindi natin kayang kontrolin, hindi natin kayang manipulahin. Halimbawa, umaasa tayo na iaahon tayo sa matinding karamdaman. Umaasa tayo na mabubuo pa ang nasirang mga ugnayan noong nakaraan. Umaasa tayo na yung ating mga nawasak na pangarap, unti-unti marerecover natin. Umaasa tayo na gagawa ang Diyos ng milagro sa ating buhay. Umaasa tayo na sana ngayon, unti-unti, ngayong mahal na araw siguro, maging mas malapit na tayo sa Diyos at mahawakan natin ang kanyang kapangyarihan at kalulahatian na siya lamang magpupuno ng pagkauhaw ng ating puso. Ito yung malalaking pag-asa. Malalaking pag-asa na nagtuturo sa ating magtiwala. Hindi na sa ating sarili, hindi na sa ating lakas, hindi sa ating pera o kakayahan, kundi sa Diyos lamang. Sa buhay natin merong lesser hopes, merong greater hopes. Maliliit na pag-asa na kung tutuusin, kayang-kaya naman natin gawin. Pero meron ding malalaking pag-asa na alam natin, Diyos lamang ang makatutugon. Magnilay po tayo sandali. Ano ba yung mga pag-asa natin sa buhay ngayon? Umaasa ba tayo doon sa mga maliliit na pag-asa lamang na makapagtatawid sa atin sa araw-araw? O umaasa ba tayo sa mas malalaking pag-asa kung saan makikita natin ang Diyos na kumikilos sa lahat, kung saan makakatagpo natin ang Diyos sa ating buhay, na magkakaroon pa tayo ng malalim na relasyon kay Jesus at magiging tunay na templo tayo ng Espiritu Santo.
Tanungin natin ang ating sarili at maging makatotohanan tayo. Anong pag-asa ang nais natin para sa buhay natin ngayon? Hilingin natin sa Diyos ang liwanag, ang gabay, ang katotohanan. At ito ang ating pagdasalan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.